Ang tinututulan natin dito, yung ikatlong persona. Ano yan? Kapatid ba yan ng Ama? Walang kapatid ng Ama, walang kapatid ng anak na Diyos. Okay? So ngayon, ang malaking palatandaan na siya ay Antikristo, dinidinay niya yung pagkakatawang tao ni Lord Jesus Christ na hindi siya nagkatawang tao. Maliwanag yan. Yan ang major sign na siya ay may spirit of error. Ngayon, itong mga kaibigan natin, mga Protestant, itong mga ibang mga fellowship, hindi natin sila kaaway, pero kinakailangang maitugma nating maigi sa Biblia kung ano ba talaga ang katuruan dito sa Kadiyusan para magkaroon tayo ng complete unity. Kaya itong Church of God the Father, dalawa, Father and Son, mayroon tayong complete unity sa teaching. Kumusta kayo mga taga-subaybay namin dito sa Expounding Truths? Nandito po tayo ngayon sa ating online Bible study tuwing linggo dito sa Church of God, the Father and the Lord Jesus Christ. And welcome sa ating mga kapatid, si Brother Ray Bass at si Brother Gar at si Brother Maxel. How are you guys? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. But before we go on our Bible study, we will come to God to entrust the Bible study to our Lord. And we will lead us in prayer by Brother Ray Bass. Praise the Lord. Glory to God. Glory to God. Manamin Diyos, kami nagpapasalamat sa umagang ito. Amen. At binigyan mo kami ng panibagong pagkakataon, panibagong umaga upang yes, Lord. Amen. Hulayin ang iyong mga salita. Amen. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na manguna sa amin. May your Spirit be with us. Ang mga bagay na ukol sa iyo. Salamat po. Pagpalain mo bawat isa sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Let us read our text from Brother Edgar. John 14 verse 17. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan, di matatanging libutan, sapagkat hindi siya nakikita, nikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo at siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. So according to this verse, let me read in English. The Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. First point that we need to understand, that's why I'm going to ask a question, is the Spirit of truth the third person of the Godhead? Is there any third person of the Godhead? So yan ang unang tanong natin. The Lord Jesus Christ never proclaimed or mentioned that there is a third person God. Walang third person. Nakuha niyo ba ako? Yung Espiritu ng katotohanan ba ay Diyos yan? Lalabas kapag siya ay Diyos, ang espiritu ng kamalian ay si Satanas din lahat yan. Sapagkat may tinatawag ding spirit of error. Babasahin natin yan. Dito sa 1 John chapter 4 verse 6. We are from God, and whoever knows God listens to us. But whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. John the Beloved compare the spirit of truth into the spirit of falsehood. Ang tanong nito, yung bang espiritu ng kamalian, isa lang ba yun? Isang persona lang ba yan? Pakinggan muna natin si Brother Christopher. Brother Christopher, is the spirit of falsehood only one person? Marami po. Gawa ng marami po yan mga ginagamit ang kalaban din na iba't ibang masama, kumbaga masamang espiritu. Yung concept niyan, tama yan, Brother Christopher. Kagaya po, di ba po, kagaya po ng ulupong, yung pong kausap ng Panginoon yung isang may sanib, no? Na sabi doon, anong pangalan mo? Sabi niya, ang pangalan ko ay Legion. So, sumasagot siya, but sa likod ng kanya, mayroon siyang kasama, marami. Kumbaga, ang explanation niya natin dyan, Brother Christopher, yung spirit of truth, singular in meaning, but plural in form.
Oo, tama. Singular Yes po, yung yes po. meaning niya, parang yung binanggit niyang doon niya sa Legion, sa Mark chapter 5 verse 9 yon. Ang example natin yan, singular in meaning but plural in form. Ngayon, dito sa John 14:17, mayroon ditong binanggit si Apostol Pablo na nakikilala nyo. Sabasahin na natin. The Spirit of truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him. Ano bang ibig sabihin dito ng you know Him? Yung salita bang makikilala natin siya? Makikilala ba natin siya bilang Diyos? May nabasa ba tayo dyan sa talatang yan? Na isa pang Diyos? Sa iyo, Brother Maxwell, may nabasa ka dyan, makikilala nyo siya na iba pang Diyos, maliban sa Ama at sa Anak. Wala. Wala tayong mababasa. O ngayon, sapagkat mayroon sinabi si Jesus, because Jesus said, you will know Him, then John the Beloved has the answer of the word, you know Him. Let's read 1 John chapter 4, verse 2. Hereby know ye the Spirit of truth, every spirit that confess that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Sa Tagalog yata, nandyan yan sa ang dating Biblia, yung Tagalog. Brother, may dati kang malalim na Tagalog dyan? Ito ang pagkakinanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Yun. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao na siyang kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Yung makikilala, hindi natin siya makikilala na parang isa pang Diyos. Walang ganun ang talata ang Biblia. Di ba? Maliwanag yan. Amen. Makikilala natin siya na siya ay sa Diyos. Ang sabi dito sa English, this is how you can recognize the Spirit of God. Ayun, yung palang makikilala dyan, marirecognize mo siya na siya ay galing sa Diyos. Pagka salita bang galing sa Diyos, Diyos na? Sino ang sasagot sa inyo? Diyos ba, Brother Ray, pag galing na sa Diyos? O ikaw, Brother Christopher? Yung word lang po na off, ito po ay property o pag-aari. Hindi po siya yun, kundi pag-aari niya po yun. Pag sinabi po spirit of God. Of kasi po ay derived from ownership o pag-aari niya. Kaya nga po galing mula sa langit eh. Ibig sabihin mula sa langit Diyos. dahil galing po. Yun ang ibig sabihin ni Jesus doon sa John. Kung babalik tayo doon sa John, kasi bubulat-latin nating maigi itong talata, no? Dahil ito ang nagiging kalituhan ng marami, okay? Sabi dito, but you know Him for He lives with you. So yung salita palang you know Him that He is of God. Ayan. Yan, nandito, mayroon talatang inilagay si Brother Christopher. And every spirit, mapapansin nyo, every spirit. Yan, every spirit. So, hindi nangangulugan yung every spirit na yon ay Diyos. Kasi ang ginagawa ng mga Trinitarian, pag nabasa nilang Spirit of God, or that belongs to God, ginagawa agad nilang Diyos yun. Now, to be very specific, mga kapatid, yung Espiritu ng Ama, yun talaga ang Ama. Okay? Yung Espiritu ng Anak, yun talaga ang Anak. Naintindihan nyo? Pero yung every spirit, huwag niyong gagawing Diyos yan. Huwag niyong gagawing Diyos yung every spirit na yan. Oo. Espiritu ng katotohanan yan eh. Ngayon, ano ba ang kabuuan nitong Spirit of Truth? Sino-sino itong binabanggit sa Espiritu ng katotohanan na to? Ang Panginoong mismo ang nagsabi kung sino yon. Una, ang Espiritong yan ay ang Panginoong Jesucristo. You can read that in our text, in the chapter 14 of the book of John, 14:18. So kasama dyan ang Panginoong Jesucristo sa Espiritu ng katotohanan. Ko kayo iiwan na nangungulila, babalik ako sa inyo. Ayun, babalik ako sa inyo. Yun yung sa Espiritu. Sa Espiritu na siya. Dahil kung babasahin natin ang verse 20, sa Espiritu ba yan? Yes. Babasahin natin ang verse 23. Yan, verse 23, kasama yung Ama at Anak. Kaya pagdating ng Panginoong Jesucristo, kasama yung Ama, Espiritu ng Ama, kasama rin yung mga anghel. Okay? John 14:23.
Okay, diyan siya, kasama siya diyan sa Spirit of Truth. Pakibasa mo, Brother Maxwell. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasasa kanya, at siya'y gagawin aming tahanan. So maliwanag yan, Jesus answered and said, meron dito si Brother Christopher na nilagay na talata. It's very good. It's nice. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. Yun, maliwanag yan. That is in the Spirit. Ngayon, para makita natin ang kabuuan nitong Espiritu ng katotohanan, na kasama dyan yung Ama, kasama yung Anak, kasama yung mga anghel. Did you remember when Christ became a man, there was angels. Ang Espiritu ng Ama nasa Kanya, kasama niya. The Spirit of the Lord is upon me. Diba? Naalala nyo si Jesus Christ, sabi niya, my Father is with me during His incarnation. Diba? When Jesus Christ became a man, there are so many angels, and the angels serve Him in Luke chapter 4. In Matthew chapter 4, the angels came and served Him. Sa makatuwid, kasama niya yung mga espiritu yun. Di ba? Tayo, kasama na rin tayo sa espiritu ng katotohanan sapagkat tayo, we belong into the kingdom of the Lord Jesus Christ. But who are those mentioned by the Lord Jesus Christ, the heavenly beings, na susuguin niya na mga anghel? Babasahin natin yan sa Mateo 24:36. Para makita natin at makita natin doon na talagang hindi ito katlong persona na Diyos, ibabasa tayo ng talata kung sino-sino ba yung mga kasama ng Panginoong Hesukristo doon sa langit. Sino yung kasama ng Ama doon sa langit. Okay? Mateo 24:36. On that day and hour knoweth no man. Okay? Not the angels of heaven, but my Father only. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Ilang grupo ang nandun sa langit? Sino-sino? May nabasa kayo ditong ikatlong persona na Holy Ghost? O dagdagan pa natin yung talata dito sa Lucas 9:26. So dito, maraming ulit pinakita ng Panginoon kung sino yung heavenly beings. Hindi tayo pwedeng maglagay dyan ng dagdag na ikatlong persona na Holy Spirit or Holy Ghost. Hindi. Ang ipinakita dyan ng Panginoon, yun ang mga nasa langit. Okay? Basahin mo nga, Brother Rain. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikinahiya nino man, ikinahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang kanyang karangalan. At ang karangalan ng Ama at ang banal ng anghel. O, yun. Ilang grupo, Brother Ray, ang binanggit ng Panginoong Hesukristo dyan? Ilang persona? Ang sinabi niya ay anak ng tao, di ba, Brother Maxwell? Anak ng tao, di ba? Amen. Anak ng tao. Sino pa, Brother Maxwell? Anak ng tao. Karangalan ng Ama. O, yung Ama, ang binanggit niya. Sino pa? At banal na espiritu. At banal na anghel. Mga banal na anghel. Yun. So, wala siyang binanggit yan. Mayroon din talata niyan sa Revelation 3 verse 6. O, tingnan pa natin. Na wala siyang binanggit sa kanyang mga salita na mayroon siyang ikatlong Diyos doon sa langit. Okay, basahin nga natin. Revelation sub 3 verse 5. He who overcomes will like them be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. Ayun. My Father, yung may, si Jesus Christ. Yung nagsasalita, di ba? Yung angels, yun yung mga kasama ni Jesus Christ doon sa langit. Walang ikatlong persona dyan. Wala rin kayo mababasa sa Matthew 24:36. At sa 1 Timothy 5:21, meron pa niyan. Sulat din ni Apostol Pablo, parehas yan. Meron po akong idadagdag po. Sige. Yung sa Spirit of God na sinasabi, ito po ay
hindi po siya yung mismong Diyos, kundi inutusan po yan eh. Sinusugo po yan. Kaya gaya po ng sinabi mo po na may anghel po, meron po tayong makibabasa na may anak at may ama. Yung sinusugo po yung Spirit of God eh. Ayon po sa Revelation, pwede po magdagdag. Tama yun. Tama yun. Sa Revelation, sinugo. Sino doon? Magdagdag po ako ng yung verse. 7 spirits. Sige, dagdag mong talata. Anong Pwede talata? po magdagdag. Yes. Go ahead. Five, that's good. 5 chapter 6, sabi dito, and I beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are, yung representing ng 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth. Yan po. Sabi nga po dito sa dulo kong natin, sinugo sa buong lupa itong 7 espiritu ng Diyos. Hindi po yan Diyos, may hawak inutusan po. Opo. Tama yun. At ang may hawak niyan, ang Panginoong Hesukristo. Maliwanag yan, di ba? Yes, opo. Inutusan po ng kordero, ang Panginoong Hesukristo. A lamb had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits. Mga matayan ng Panginoong Hesukristo. Matayan. Kasi kung sasabihin mo naman na si Jesus Christ ay may 7 mata, very abnormal naman yan. Ang ibig sabihin, He is the eyes of the Lord Jesus Christ. Siya yung tagamanman ng Panginoong Hesukristo na inuutusan niya. Mga espiritong yan, holy angels yan. Kaya may binanggit si Jesus doon sa Lucas 9:26 na holy angels para ipakita niya that they are not the only holy persons in the universe, the Father and the Son. His angels are also holy. They were holy because they're following the Lord Jesus Christ. If we follow the Lord Jesus Christ, you will be holy like Him. So these 7 angels are the 7 eyes of the Lord Jesus Christ. They are angels. Tingnan natin yan. Suportahan natin yung binanggit mo, Brother Christopher. Ayan, nakukuha ng maigi ni Brother Christopher yung spirits of God. So, it doesn't mean that pag sinabing spirits of God, that's God. No. Ay, paano yung 7 spirits na yan? 7 yan. Ay, di 7 Diyos na yan. O, 7 plus ang Ama, Anak, at yung Espiritu Santo. Lumalabas, 10 ang Diyos. Di ba, Brother Christopher? Nga po, dadami na po. Lumalabas, dadami masyado ang Diyos. Paliwanag natin dito, ito ay kasama ng Panginoong Hesukristo. Ito yung 7 lamps were blazing. They are the 7 spirits of God. Lamps, ito ibig sabihin, mga ilaw. Basahin nga natin yan sa 4:5. Suportahan pa natin itong si Brother Christopher Hisita. Mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at ang mga tinig at mga kulog. At may 7 ilawang apoy na mga nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 espiritu ng Diyos. Yun. So, tingnan natin yung lamps. Tingnan natin yung lamps na yon or blazing. O ngayon, tingnan natin kung ano yung explanation. Mayroon tayong mababasa sa Hebreo kung sino yon. Hebrews chapter 1 verse 7. Kung naman sa mga anghel, ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Yan. Kaya yung blazing fire doon sa Revelation, it shows that they are angels, right? Brother Christopher, did you get it? Yung sa Revelation, ito yung 7 lamps were blazing. Ano ba yung nagbi-blazing? Fire. Diba? Fire. Yun ang 7 spirits, diba? Sa 4:5 ng Revelation. At ito daw ay spirits of God. Ngayon, sinugo ito. Sino itong mga sinugo niya? Ayon dito sa Hebrews 1:7. Mga anghel, di ba? Amen. Opo. Ayan. Tunay po. O, yun. So, mga anghel na yun, hindi po siya. During the day of Pentecost, may nakita silang mga apoy, ningas ng apoy. Mga anghel yun. At kasama rin doon ang Panginoong Hesukristo. Spirit of God din yan. O yun, kasama doon ang Panginoong Hesukristo, kasama rin doon ang Diyos na Ama. Dahil omnipresent sila pare-parehas eh. Kasi pag nagmi-meeting ang Panginoong Hesukristo sa mga anghel, nandun din yung mga anghel. Kung nasaan ang Panginoong Hesukristo, nandun din yung mga anghel. Sapagkat they are also omnipresent like God. But they are not God. They are not God, right?
Hindi sila Diyos. Basahin nga natin yung Day of Pentecost. Ito yung Espiritu ng Ama, kasama ng Espiritu ng Ama, Espiritu ng Anak, sa Day of Pentecost, at yung mga angels. Basahin nga natin yan. Chapter 2 and verse 1. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind, o pansinin niyo yung wind, wind, came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest to each of them. All of them were filled with the Holy Spirit. Yon. And began to speak in other tongues. As the Spirit, okay, may Holy Spirit yan, as the Spirit enabled them. Who are those Spirit? According to the author of Hebrews, yung fire na yon, yun yung mga anghel. Companions of the Lord Jesus Christ. Yun. Nakuha nyo na, Brother Maxwell? Yes, yes. Amen, amen. So yung pala Amen. sa Acts na yon, yun yung nang pagdating ng araw ng Pentecostes, yung Day of Pentecost, na filled sila ng Espiritu. Hindi yung 120 bang yun? Puro ba Diyos yung nag-fill doon sa 120? Di 120 gods na yun. Dami. Di ba? Ay napakaraming anghel. Yung 7 spirits, special yun na sinugo ng Panginoong Jesucristo. Baka matataas na mga anghel yun eh. Sila po ang inatasan sa 7 iglesia na symbolic po ng lamp. Yung 7 lamps. Amen. Good. You're right. So nakuha ni Brother Sila po ang Christopher. nagpupuno doon. Oo, sila yung administration po sila ng 7 lamps o 7 iglesia. Ayun. 7 Sila yung mga, kasi doon sa mga 7 churches na yun, may mga workers din doon. Sila yung pumupuspos doon sa mga workers na yun. Opo. Sila yung 7 spirits na yun, yun ang pumupuspos doon sa mga pastor na yun, sa mga local pastor na yun, doon sa 7 churches. Oo. Yes, Ngayon, po. dito, pinapakita natin na maraming mga anghel sa Revelation chapter 5 verse 11. Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. Ngayon, itong mga anghel na ito, sumasamba ito sa Panginoong Jesucristo. Umaawit ito sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito, in a loud voice they sang, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth, wisdom and strength, honor and glory and praise." Walang pinapapurihan yung mga anghel, yung Lamb daw at yung Father doon sa langit. Walang Holy Ghost doong pinupuri sila na ikatlong persona, di ba? Wala. Brother Henry, Sige, Brother. ibig sabihin, ganito, isinugo ng Ama ang anak para yung mga anghel sambahin si Kristo. Tama yon, tama. Oo, pero walang sinabi ang Ama na sasambahin yung ikatlong persona. Walang ikatlong persona na sasambahin, maliban doon sa anak, di ba? Okay. Diba sa mga Brother Ito Christopher? pang iluhod. Sa Philippians chapter 2, verse 9 hanggang 10, kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan niya ay luhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit at ng nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. So lahat po yun eh. Oo, Sakop po lahat. yung nasa taas. Kasama na po yung anghel doon kasi nasa taas po yun. Oo, Nasa tama. lupa, ang mga tao na tumatapak sa lupa at ang nasa ilalim po, pati po yung kadiliman ay kailangan pong sumamba sa kanya. Oo. O lumuhod po. So isipin mo yan. Ayun po dito sa nakasulat. Walang third person dyan, Brother Christopher, right? Ay tunay po. Walang third person, dalawa lang. Yung ama at anak lang ang ninuluhuran at sinasamba, di ba? Oo. Sapagkat sabi ng ama, Panginoon yung kanyang anak at Diyos, di ba? Amen po. Sa Hebreo chapter 1 verse 5. Oo. Wala namang ikatlong persona doon. Dahil lahat daw ng mga anghel, although si Jesus Christ sa lumang tipan, kino-consider din siyang anghel or servant of the Father. Kasi ang ibig sabihin ng angel, servant. Pero siya yung servant ng Ama na pinakapangunahin ng Ama na tinawag na Panginoon at Diyos. Amen? Yes. Amen?
Nakuha nyo? Tunay. Brother Maxel, may tanong ka, Brother Maxel? Wala, klaro naman eh. Oo, very clear. Pinadakila ng Diyos. Pinadakila siya ng Diyos. Ay, itong kay Soriano, sabi niya, kay Eliseo Soriano, sabi niya, ginawa daw Panginoon. Ang ginawa doon, yung made, to declare. Hindi nangangulugang ginawang Panginoon na hindi yung tinatawag nating, iba doon sa tinatawag na inherently Lord. Pag sinabing inherently Lord ka, hindi natural kang naging Lord sapagkat ikaw yung may-ari ng lahat ng bagay. Si Jesus Christ, inherently Lord, sapagkat siyang may-ari ng lahat ng bagay. Sabi nga ni Jesus lahat ng nasa Ama ay akin. Di ba? Yung Espiritu daw, John 14, di ba? 16 John 17 din po. Oo, John 17 sabi yun, po. lahat ng nasa Ama ay akin. Kaya sinasabi ko na ang Espiritu ay kukuha sa nasa akin. Sino yung Espiritong yun at ipapahayag? Yun yung mga anghel. Di ba? Kasi kung sasabihin ni Kristo, lahat ng nasa Ama ay nasa aming dalawa ng Holy Ghost. Kaming dalawang Holy Ghost, kami ang may-ari. Kasi magkapatid kami ng Holy Ghost na ito Itong Holy Spirit na itong ikatlo Hindi, walang sinabi si Jesus Christ niyan. Si Jesus Christ, lahat ng pag-aari ng Ama ay nasa Kanya yun. Ibig sabihin, siya talagang pangunahing tagapagmana ng lahat ng bagay. Sapagkat Kanya yun. Siya rin ang lumalang noon. Sa pamagitan niya nila. Wala naman ikatlong personang lumalang sa atin. Sabi, lahat ng bagay ginawa sa pamagitan ng anak. Sino pang kasama ng anak sa paglalang para manlalalang din kagaya niya? Wala. Lahat daw ginawa ng Ama sa pamagitan ng anak. Ang Ama nagsasabi lang, lalangin natin. Di ba? O ngayon, ang naglalalang, yung anak. Di ba? Maliwanag? Brother Christopher, naliwanagan ka? Amen po. Kaya kayong... Amen po. Dahil meron pong nagkukumand po Iba po yung nagkukumand sa gumagawa. Yun ang nagsasabing, let us. Yun ang Father, taga-command yun. Siya yung commanding, kumbaga, commander-in-chief. Do yung mga anghel, kasama niya yun, mga alalay yun ni Jesus Christ. Naalala niyo yung 2 Chronicles. Tingnan natin. Dito, may mga alalay si Jesus Christ. Tinatanong niya rin ito, hindi niya sinasabing, mga mangmang kayo. You have no part about this work. No. Si Jesus Christ, may mga kasama siya. Basahin natin dito sa 2 Chronicles 18, verse 18. Ang sinabi ni Mikhayas, kaya't dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, aking nakita ang Panginoon na nakaupo sa kanyang luklukan at ang buong hukbo ng langit na nakatayo sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Yun. Ang Panginoong Sukristo, nakita niya. Nakaupo daw ang Panginoon sa trono at ang host niya nasa kanan at sa kaliwa. Yun na yung mga tinatanong ni Lord Jesus Christ. Huwag niyo sasabihin ng mga anghel, mangmang yan. Hindi, matatalino lahat yan. Gaya yan ng Panginoong Hesukristo. Pero hindi sila Diyos. Please continue, Brother Maxel. At sinabi ng Panginoon, sinong dadaya kay Aghab na hari na sa Israel upang siya'y umahon at magbuwal sa Ramot Galaad at ang isa'y nagsalita na nagsabi ng ayon sa ganitong paraan at ang iba'y nagsabi ayon sa gayon paraan. Yun. One suggested this and another that. Sino yung mga nagsuggest na yun? Yun yung host of heaven. Yun yung kasama niya. Yun yung mga alalay niya. Yun yung tinatawag doon sa Hebreo, Kabanatang 1, ang talatay 9. Na companions of the Lord Jesus Christ. Ayun, di ba? Yun ang companions ni Lord Jesus Christ sa Hebrew. Kabanatang 1, ang talata ay siyam. Ito yung host of heaven. At ang sinusunod ng host of heaven na yon, isa lang, ang Panginoong Hesukristo lang. Iyan din ang pinagtatanungan ni Lord Jesus Christ kung anong gagawin. Tapos mayroong isang spirit. Sabi, kasama rin ito doon, nagkunwari siya. One suggested this, another that. Finally, a spirit came forward, stood before the Lord and said, I will entice him. By what means? The Lord asked. I will go
and be a lying spirit in the mouths of all the prophets. He said, you will succeed in enticing him, said the Lord. Go and do it. So now the Lord has put a lying spirit in the mouths of these prophets of yours. The Lord has declared disaster to you. So maliwanag yan, ano? Na ito, mga espiritu itong kasama niya. Espiritu ito. Yung isang espiritu, nagsabi, ako'y magiging mandarayang espiritu sa kanya. Kaya ang Panginoong Kristo may mga kasama siya. So itong Spirit of Truth ay kabuuan ng espiritu na gumagawa sa loob ng iglesia. Kasama niya yung espiritu ng Ama, espiritu ng Anak, at yung lahat ng mga anghel. May tanong kayo? Wala, klaro na. Amen. Klaro sa akin. So hindi ikatlong persona, walang ikatlong personang Diyos. Tandaan ninyo. Only the Yes. Father, the Son, and all His holy angels. Remember the verse, Luke 9:26, okay? Remember that verse always. Always meditate the verse, okay? Dahil itong mga Trinitarian, gusto nilang gumawa ng another God separate from the Father and the Son. Opo, kung sasakin po sila, yung anghel ginagawa nilang Diyos o yung Yun. inutusan, Oo. ginawa nilang Diyos. Parang ganito po yun yung kartero ng tagadala ng sulat, ginawa nilang gumawa ng sulat. Yun. Ang totoo nun, siya po ay Tama. tagabitbit ng mensahe ng Diyos na ipababatid sa tao. Siya Tama po yun, yung mensahero. Kaya sabi nga ni Jesus sa John 16 po ba yun? Na Oo. sabi niya, hindi siya nagsasalita sa ganang kanya. Kung anong Oo. naririnig niya, yun ang kanyang Kanyang ipapahayag sasabihin. sa mga Oo. tao. Opo. Oo. Hindi po siya yung nagde-decide ng magsarili. Gawa Oo, ng yun, pong yung nakikinig magsarili. po siya kung ano po yung dapat niyang sabihin. At kukuha siya sa akin, sabi ng Panginoon. Kukuha siya sa akin. Oo, tama. Amen. Praise the Lord. Sabi po So, dito, maliwanag yan, mga kapatid. sabi po dito, pwede po may basahin lang po ako. Sige, basahin mo nga. Sabi daw, ngayon ay nakikilala namin na nalalaman mong lahat ng mga bagay at hindi na kailangan tanungin ka ng sino man dahil dito nagsipalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Kung iintindihin niyo po ang sinabi ng mga apostol, naintindihan na nila na ang faith nila, ang Panginoon ay hindi siya yung Ama, kundi nagbuhat siya sa Diyos. Nagbuhat Ganon din sa naman Diyos. ang Holy Spirit, nagbuhat din naman sa Diyos Kaya nga tinatawag po siya na Pero, Spirit of God kasi galing po siya sa Ama. Oo, belongs to God. That Yun po belongs to yung- God. Pero Yes, si belong Jesus to God. Christ galing Ownership sa Diyos. Galing siya sa Yes, Diyos, of pero course. siya ay Diyos. Bilang Diyos. Amen po. Bilang anak. Nalulobot ka na ba? Pero hindi siya ang Ama, di ba? So Amen po. maliwanag. Kaya it makes sense that the Father is the Most High. Dahil lahat ng yan galing yan sa Ama, nanggagaling yan sa Ama. Nag-report sila doon sa Ama. Pero number one na nag-report sa kanila bago sila mag-report doon sa Ama, sa anak sila nag-report. Babasahin natin yan. Dahil yung anak, siya naman nagre-report doon sa Ama. Pwede ko pong nalampasan ko po kasi kanyang basahin. Nais ko Sige, pong basahin pakibasa ulit mo, yung pakibasa mo. kanina na nasambit ko po bago Sige, po yun sa pakibasa. inyo po. Pwede po Sige, ba? pakibasa. Sabi po dito po ay purihin ng Diyos. Gayon may kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. Kundi anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Luluwalhatiin niya ako, yung sinasabihan niya yung espiritu niya yan, luluwalhatiin daw ang Hindi niya, Panginoon. si Sapagkat Lord Jesus kukuha Christ. siya, hindi po Oo. siya yun. Luluwalhatiin niya nga po. Sapagkat kukuha siya sa luluwalhatiin nasa niya yung akin, anak. yes. At sa Luluwalhatiin inyo'y niya yung anak. ipapahayag, sabi dyan. Mhm. Yes, opo. So, Kukuha siya sa maliwanag akin, na sabi yung ni Jesus. espiritu ng katotohanan na yon na iisang, kung tawagin niya espiritu of truth, marami sila. Yes. So, marami dahil... Kumukuha ng kaalaman po yun. Oo. Yes. Ini-spread yung kaalaman sa tao. Amen. So, ngayon, Amen wag po. nating gagawin, ang bawat espiritu ay gagawin mong espiritu ng Diyos. Pag sinabi espiritu ng Diyos, Yes. may nagtanong sa inyo, Galing sa Diyos. who is the Holy Spirit? Who is Holy Spirit are you talking? Is that the holy angels or the Father or the Son? Because the Son is also Spirit. He became a man because He is Spirit. His nature is Spirit. Ang kaibahan lang ng Ama,
meron siyang napakataas, pinakamataas na katungkulan. O, kumbaga yan, sa atin, supremo. Halimbawa, ito si Donald Trump. O, halimbawa, sino bang president yan? Pinaka-president natin. Opisina yon ng Ama na hindi na matatanggal sa kanya yung pinakamataas na katungkulan sapagkat siya lang ang walang pasimula. Yung anak nagsimula doon sa Ama. Okay? Siyang unang-unang lumabas doon sa Ama bilang anak. Yun namang mga anghel nila lang sa pamagitan na ng anak. Okay? Maliwanag. Yes, Praise the Lord. So, sa ano lang po, sa family instructor po, sa instruction ng family natin, kaya tayo may father. Hindi mo pwedeng lampasan yan. Gawa ng, ang father, kahit sa family natin, is the standard administration in heaven. Kaya dito pa lang sa lupa, meron ng standard na model. Meron tayong Ama na dapat irespeto, igalang, mataas, at kailangan siyang pakinggan sa kanyang mga sasabihin. Kaya makapangyarihan ang kanyang sasabihin. Amen po yun. Ito po yun. Kaya ang Ama tinatawag na Ama ng mga espiritu. Si Kristo ay espiritu rin siya. Si Kristo, kung tawagin sa Book of Daniel, Prince of Princess. Dahil yung mga princess na yun, marami yun. Halimbawa, si Michael Archangel, one of the princess. But Jesus Christ is the Prince of Princess. Siya yung pangunahing prinsipe. Okay? Siya yung pinakamataas doon sa... Panganay nga siya, panganay. Sa maraming magkakapatid. Ngayon, si Jesus Christ lang ang tinawag ng Ama doon sa mga prinsipeng iyon, kung may marami pang prinsipe, sapagkat marami daw prinsipe, sabi sa Daniel, si Jesus Christ ay panganay. Walang lalampas doon. So, siyang unang nailabas ng Ama. So, hindi siya nilalang ng Ama, kundi siya ay nailabas mula sa Ama. Tama yung sinabi ni Kristo, the Spirit gives birth to the Spirit. Kaya tayo nagre-reproduce sapagkat tayo may espiritu. Halimbawa, si Brother Maxwell, bakit may anak siya? May espiritu siyang sarili. Yung espiritu niya, nag-reproduce yun. Nakuha mo? Si Brother Ray may anak, ako may anak. Bakit ako may anak? Sapagkat ako ay may espiritu sa katawan ko. Yun yung sarili kong espiritu, kayang mag-produce ng sariling offspring. Ganon din ang Ama na espiritu. Nanganak siya na gaya niyang espiritu. At yan ang Panginoong Hesukristo. Kaya siyang pinagkakatiwalaan ng Ama sapagkat mula pa ng una na walang pasimula, nakasama na siya ng Ama bilang anak. Kaya siya ang pinakadakila ng Diyos at minamahal ng Diyos. Kumbaga, subok na ang Panginoong Hesukristo. Brother Maxel, may tanong? Wala, klaro na. Klaro sa akin. Praise the Lord. So, walang third person, okay? Walang third person. Ikaw, Brother Ray, may tanong walang ka? Third person. Okay na, okay lang. Walang tanong. Brother Edgar, may tanong ka? Clear. Tanong po kayo? Clear? Very clear? Malinaw. Malinaw na ang aking agtang? Malinaw na ang aking noo? Brother Christopher, mayroon ka pang idadagdag? May tanong ka? Amen po, yung ano po, ito po review na lang po ito dahil alam ko po nabasa nyo na pa itong John chapter 3 verse 6 And sabi po dito, that which is born of the flesh is flesh. Kagaya ng tao, pinanganak niya, siyempre tao din dahil sa likas na kalagayan. That which is born of the Spirit is hindi rin kasi Spirit. pwede, Brother Christopher, hindi rin pwede magkaroon ka ng born in the flesh kung wala kang espiritu. Tapos, Oo. Amen Hindi po. pwede kasi ang katawang walang espiritu, patay. Hindi rin manganganak yun. Kaya kahit sinama ni Jesus dalawa, born of the Spirit is Kaya spirit, born nature. of the flesh is flesh. Diba? Hindi pwedeng mag-exist kung walang espiritu. So, kaya lang tayo may flesh para tayo mag-reproduce. Gusto ng Diyos kasi makita yung offspring natin. Ay, meron po akong karagdagan po, paano lang po. Sabi po ng Panginoon, dahil hindi po lahat ng espiritu po, yung po sinasabi natin na sumasanib, ano po. Oo. Meron pong espiritu na ito po ay salita. Ito po ay aral. Ito po ay kaalaman. Yeah, spirit kung na hindi tawagin po yan, siya sumasanib. Yes. Teaching Teachings yun, po, teaching. na baka nagkakamali po ang iba. Akala nila sa espiritu, yun yung mga sumasanib lang, yung pag sumanib siya, yun na yung Spirit of espiritu. teaching Meron pang yun. espiritu, yes, of course. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ang Sa aking salita 663. ay pawang espiritu at pawang buhay. Yun. Pawang Yung espiritu salitang po, yun, dahil ang espiritu kanyang yun, salita. Spirit Yes. din yun dahil invisible nga yung salita. Di mo makikita Yes. yun. Naririnig mo. Pero yun,
mananatiling magre-record, magre-register yun sa iyong isip. Kaya pag mali ang nai-registered sa iyong isip, kakasangkapanin ng evil spirit yun, ipapaalala sa iyo ng evil spirit, ito yung narinig mong mali, gawin mo ito, gawin mo ito. So, yan, that's why there is a spirit of error, which is espiritu rin na masamang espiritong gumagawa niyan. Kaya, yan ang mga kalaban natin. So, kaya makinig tayo sa spirit of truth. Kung ano yung sinabi sa inyo ng Holy Angels o ng Panginoong Kristo, basta magsalita siya ukol sa Biblia, yun, espiritu ng katotohanan yun, at ang doktrinang itinuturo ng Panginoong Kristo, hindi niya babaguhin. Okay, God bless. Tunay po. May tanong ka, Brother Christopher? Wala na po. Salamat sa Kaya Diyos. hindi rin tayo nag-judge dyan sa iba na may mga nangangaral din sila tungkol sa Panginoong Kristo. Ang pinaka-major lang dyan na i-deny ng itong tinatawag na spirit of error, yung kasing pagkakamali dyan sa espiritu, karaniwan yan kasi hindi nga naman nila nababasa lahat ng bersikulo. Dahil ang kagandahan nito, tinuturo pa rin nila na yung Holy Spirit, pero ang tinutukoy nila yun yung Ama, walang problema. Ang tinututulan natin dito, yung ikatlong persona. Ano yan? Kapatid ba yan ng Ama? Walang kapatid ng Ama, walang kapatid ng anak na Diyos. Okay? So ngayon, ang malaking palatandaan na siya ay Antikristo, dinideny niya yung pagkakatawang tao ni Lord Jesus Christ na hindi siya nagkatawang tao. Maliwanag yan. Yan ang major sign na siya ay may spirit of error. Ngayon, itong mga kaibigan natin, mga Protestant, itong mga ibang mga fellowship, hindi natin sila kaaway, pero kinakailangang maitugma nating maigi sa Biblia kung ano ba talaga ang katuruan dito sa Kadiyusan para magkaroon tayo ng complete unity. Kaya itong Church of God the Father, dalawa, Father and Son, mayroon tayong complete unity sa teaching. Pangunahan tayo, wakasan tayo ni Brother Christopher sa pangwakas sa panalangin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise God. Salamat sa Father Diyos. God. Oh God, hallelujah. Purihin ka, Amen. Panginoon, sa umagang ito. Na binigyan mo Amen. kami ng tsansa na magbulay-bulay ng iyong mga salita. Panginoon, marami Yes, pong Lord. salamat sa kaalaman. Marami Amen. pong salamat sa banal na Espiritu na siyang tinutusan mo upang kami, Panginoon, ay tumanggap ng tamang aral, katotohanan, Panginoon. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay nawa, namnamin ng aming mga puso, ng aming mga ng detalye, Panginoon, na Yes, turuan Lord. kami ng mga kulang pa sa amin, Panginoon. Amen. Nanawa, Panginoon, lagi kaming gabayan na ikaw, Panginoon, ang siyang manguna at ang kalooban ng Ama, Panginoon, ang laging nasusunod sa amin. At sa aming Amen. pagsamantalang pag-iwalay, Panginoon, nawa, dala namin ng kapayapaan, Yes, pag-ibig, kaayusan sa aming mga pag-iisip, Amen. sa aming mga salita, sa aming mga kilos, Panginoon, ay dala namin, Panginoon, na kami ang magbitbit ng liwanag, Panginoon, na kami Yes, ang Lord. maging huwaran, O God, na hindi namin magawa, Panginoon, ang labag sa iyong kalooban, Panginoon. Yes, Kundi, Lord. Help lalo us. pa namin, Protect us, Panginoon, Lord. pag tulungan kami, Panginoon, sa aming kakulangan, Amen. sa aming pagiging kapos, Panginoon, sa aming kahinaan, Yes, Lord. dahil wala po kaming ibang sinasandalan, Panginoon. Maliban lamang sa iyo. Yes, Lord. At Hallelujah. manatili ka, Panginoon, sa aming puso, Panginoon. Amen. Nanawa, Panginoon, lagi kaming pinananahanan ng iyong Espiritu, Panginoon. Amen. Na, Thank you, nanda Lord. kami lagi, Panginoon, sa aming buhay na alam namin, Panginoon, itong mundo na to ay hindi pabor sa amin. Kaya Yes, nawa, Lord. Panginoon, tulungan mo kami dahil wala po kaming ibang Oh, matatakbo. bless us, Lord. Wala kaming ibang hinaasahan Protect sa us. dulo ng aming paghinga. Amen. Panginoon, manatili ka. Oh, we At need ikaw, you, Panginoon, Father. lagi ang Please mapapurihan help us. sa aming mga ginagawa. Yes, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming Amen. dalangin. In Jesus' name. Amen. God bless us all, and thank you for joining Amen. us.